mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, isa na namang kasaysayan ang aming itatampok sa linggong ito. Liham kasaysayan na kapupulutan ninyo ng aral sa buhay. At ngayon mga kaibigan, narito po ang unang yugto, nagliham kasaysayan na ipinadala ni Rina. Dito sa ating dulang. Love and Memories. Tawagin na lang ninyo ko sa pangalan kong Rina. At isa akong dating OFW. At nais ko ring ibahagi ang karanasan ko sa pag-ibig. At ganito ko sisimulan ang lahat. Rina, tignan mo yung mga nandito rin na namamasyal. Parang saya nila, no? Oo, Ariel. Parang wala silang problema. Sa bagay, kung magnobyo, talagang masaya pagkasama nila ang kanilang mahal, di ba? Tama ka. Gaya ko, pagkasama kita, talagang saya ko. Kung pwede lang, gusto kong magpakasal tayo agad eh. Iyon na nga, Ariel. Hindi ba pwede? May dapat pa akong pagtuunan ng aking panahon. May sinusuportahan ako ng mga magulang. Naiintindihan kita, Reyna. Pero, pwede rin na tulungin natin sila eh. Kahit tayo mag-asawa na. Ang gusto ko, ako ang dapat na magsuporta. Dahil magulang ko sila. At isa pa, ako ang kanilang inaasahan. At nakikiusap ang tay ko na huwag mo na akong mag-asawa. Ha? Paano na tayo? Hindi pa ba matutupad ang gusto ko? Kailan naman natin gaganapin ang ating magpapakasal? Basta, maghintay ka, Ariel. Kung hindi mo kaya, hindi naman kita pipigilan na maghanap ng iba. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Pasensya ka na, Biling. Kung hindi ko maibigay sa'yo ang mga kailangan mo. Huwag kang humingi ng pasensya, Isko. Wala tayong magagawa, kundi ang magtiis. Siyempre, mahirap ang buhay natin. Biling. Natapat tayo sa hirap ng buhay. Kailan kaya tayo makakatikim ng ginhawa? Matanda na tayo. Pero hirap pa rin tayo hanggang ngayon sa buhay. Pwede ba? Huwag mong problemahin yan. Kung ito ang ating kapalaran, wala tayong magagawa. Kundi tiisin natin ang ating kahirapan sa buhay. Pero ikaw ang nahihirapan ng gusto, Bireng. Dahil may sakit ka. Hindi naman kita madala sa ospital dahil wala tayong pera na pambayad. Ko, hayaan mo. Darating din ang ating swerte. Basta manalangin lang tayo sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Sana nga may tumulong sa atin para guminhawa ang buhay natin at maipagamot ka namin sa iyong karamdaman. Huwag mo munang isipin yan. Habang wala tayong magagawa, tiis-tiis muna. Kung ano ang mayroon, yun ang pagtiisan natin, Isko.
Kumusta na ang iyong pakiramdam? Masyado pa bang masakit ang nararamdaman ninyo? Oo, anak. Pag wala akong iniinom na gamot, pero wala naman tayong magagawa. Pasensya na kayo, inay. Maliit pa rin ang sahod ko bilang sales lady. Pero hayaan ninyo, pag may tumulong sa akin, ay pupunta ako sa abroad. Anak, mahirap ang trabaho sa abroad. Kaya nang nakikita ko sa TV, may mga namamatay. Pag ang napasukan mo ay kasambahay dun at malupit ang amo. Aba, hindi naman ako papayag, inay. Nasaktan nila. May karapatan ako magreklamo kung sakaling natapat ako sa ganoon na kalagayan. Sa bagay, sabi nga nila, marami din ang amo doon na mabait at hindi abusado. Ay, teka nga pala, anak. Maalala ko, yung pinsan mong si Trina, di ba nasa abroad pa yon hanggang ngayon? Ha? Oo nga po, inay. At hindi pa nagbabalik bayan. Buti at naisip ninyo siya, inay. Ang mabuti pa ay puntahan ko si Auntie Miding. Tanungin ko kung kailan magbabalik bayan ang pinsan ko. Tama, anak. Baka sakaling matulungan ka ng pinsan mong yun at guminhawa naman ang ating buhay na gaya ng antimiting mo. Sana, anak, tulungan ka. Oh, friend, wala ka bang pasok ngayon at nandito ka? Ano bang kailangan mo? Wala naman. Day off ko ngayon. Kaya ako pumunta rito para may makausap ako. Oh, bakit? Ano bang problema? Sabihin mo, baka makatulong naman ako sa'yo. Ko naman kasi, alam mo, friend, naaawa na ako sa inay ko. Nagdurusa siya sa kanyang sakit. At hindi namin siya maipagamot ni Itay. Ha? Di ba malaking gastos yun pag nasa ospital dahil kailangan yatang operahan ng nanay mo, hindi ba? Oo nga eh. Kaya ang gusto ko sana ay mag-a-abroad ako. Pero ang problema ay ang gagastusin ko eh. Naku, pasensya ka na, friend. Hindi kita matulungan dyan. Hayaan mo, pag may kilala ko na pwede mong hinga ng tulong para makapag-abroad ka, sasabihin ko sa'yo. Salamat, Lori. May pinsan din ako na nasa abroad. Kaya lang, di ko pa nakausap eh. Dahil hindi pa siya nagbabalik bayan. Ganun ba? O di puntahan mo ang nanay niya. Baka alam niya kung kailan magbabakasyon ang pinsan mo. Yun na nga ang gagawin ko. Pagkatapos nating mag-usap, ay papasyal ako sa bahay ni na Auntie Miding ko. Ayun si Auntie Miding. Buti naman, nandito sila para makausap ko at alamin ko sa kanila kung kailan magbabakasyon yung pinsan ko. Lalapitan ko na si Auntie Miding. Auntie Miding? Kumusta na po kayo? Mano po? Ay, ikaw pala, Rida. Ayos naman ako. Ang inay mo pala. Kumusta rin? Nandun sa bahay. Nakahiga pa rin. At di namin siya maipagamot. Kwan po sana, Auntie. Kailan po ba magbabalik bayan ang pinsan ko? Buti at nabanggit mo. Tumawag sa akin. Ang sabi niya, sa susunod na buwan. Kaya pumunta ka rito. Baka magkita kayo at baka usap mo siya.
Oo nga po, auntie. Baka matulungan niya ako na mag-abroad din para maipagamot namin si inay. Nahihirapan po siya sa dinaranas niyang sakit eh. Aha, dako. Kawawa naman siya. Hayaan mo. Pag tumawag ang pinsan mo sa akin, sasabihin ko ang problema mo para tulungan ka niya. Ay, salamat po, auntie. Sana matulungan ako ng pinsan ko para makatikim din ng ginhawa ang mga magulang ko. Ay, huwag kang mag-alala. Sigurado na kaya kanyang tulugan para maipagamot mo na ang iday mo. Beleng, nasaan ba yung anak mo? Akala ko ba wala siyang pasok ngayon? Wala nga siyang pasok. Hmm. Kaya lang pumunta doon kay meeting para alamin kung kailan magbabakasyon yung anak niya. Ha? Ay bakit? Uutang ba siya ng pera sa pinsan niya? Bay, gusto niyang makita. Kung magmalimbayan, ibig sabihin, uutang siya. Gusto niyang makausap kasi ang pinsan niya para magpatulong na pumunta siya sa abroad. Ano? Ay mabuti kung matulungan siya ni Rina para maipagmalaki ako sa mga kumpare ko. Ha? Anong ibig mong sabihin? Pinipintasan nila ang kahirapan natin sa buhay. Kung may anak silang nasa abroad. Tama ganun. ka. Tama ka, Bileng. Sana, makapunta rin ang abroad ng anak natin para hindi na nila ako lalaitin. Yan nga ang gusto ni Rina. Para makatulong din sa atin na makatikim tayo ng ginhawa sa buhay. Dahil matanda na tayo, ay hirap pa rin ang nararanasan natin hanggang ngayon. Ay, siya lang ang pag-asa natin ngayon, Bileng. Para madala kita sa ospital at gumaling ka na. Araw-araw na lang pinapayuhan ng sarili na kaya ko pa lahat pwede pa magagandang alaala. Ariel, may sasabihin sana ko sa iyo. Sana maintindihan mo ko dahil gusto kong maipagamot ang inay ko. Ano? Gusto mong lumayo? Para kumita ng malaking halaga? Oo, Ariel. Naaawa na ako kay inay eh. Pag sinusumbong ng sakit niya, ay halos hindi siya makahinga. Ay, sa bagay. Kung yan ang desisyon mo, saan ka ba pupunta sa Manila? Kung ganun, sabihin mo ang address na pupuntahan mo para susundan kita doon. Kon Ariel, hindi dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Ha? Pero, Rina, hindi ko kaya ang lumayo ka sa akin. Alam mo naman na mahal kita. Oo naman, alam ko. Pero kailangan kong mag-abroad para matulungan ko sila at maipagamot ko si inay para gumaling agad. Hindi na ba magbabago ang desisyon mong yan? Kaya mong tiisin na magkalayo tayo? Oo, Ariel. Hindi pwede na umatras ako dahil alam na ng magulang ko na mag-abroad ako. Kaya, pasensya ka na kung hindi kita mapagbigyan sa gusto mong dito na ako magtatrabaho. Ang inaalala ko, baka magbago ka sa akin.
at makakita ka ng higit sa akin. Hindi ko gagawin sa'yo yan, Ariel. Alam mo rin kung gaano kita kamahal. Masakit din sa akin ang lumayo. Pero kailangan kong gawin para sa kapakanan ng aking mga magulang. At isa pa, para rin sa ating kinabukasan. Ikaw ang bahala, Rina. Alam ko naman na masigit ang pagmamahal mo sa iyong mga magulang na pinagkautangan mo ng buhay. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Oh, Rina, anong sabi ng anti-meeting mo? Kailan daw magbabalik bayan ng pinsan mo? Ang sabi ni Auntie Miding ay sa susunod na buwan na raw. At sasabi niya kay pinsan na tulungan niya ako para makapag-abroad. Sinabi ko rin na tulungan nila ako sa gastos at bayaran ko na lang pag nakapasok na ako ng trabaho doon sa abroad. Hindi mabuti kung tutulungan ka nila, anak. Para hindi tayo lait-laitin. Nawalang asenso sa buhay. At lagi nila akong kinakantsawan na wala na tayong pag-asa, na umahon pa sa kahirapan. Opo, Itay. Hayaan ninyo ang mga taong yan. At pag ako ay nakapunta ng abroad, hindi na nila tayo malitin pa. Sana anak matuloy ka para maging maganda naman ang buhay natin. At sigurado ako na maraming maiinggit sa atin. Tama po kayo, Itay. Kaya pabayaan ninyo silang tawanan kayo at sa bandang huli, magtatagumpay ako para makaahon tayo sa kahirapan. Ay, alam mo anak, ikaw lang ang pag-asa namin ng nanay mo. Sana isipin mo ang kalagayan ng nanay mo na kailangan na maipagamot natin siya. Opo, Itay. Talagang mangyayari po yan. Hindi ko po kayo pababayaan. At gusto ko rin na matupad ang pangarap ko na magkaroon ng malaking bahay at kompleto sa kagamitan. Ay, siya pala, Rida. Sinabi ko na sa pinsan mo. At alam ko na, matutulungan ka niya. Ang sabi niya, ihanda mo raw ang mga papeles na kailangan mo para sa lalong madaling panahon ay makakabiyahe ka na. Naku, maraming salamat po, Auntie. Tatanawin kong malaking utang na loob pag ako ay nakapag-abroad. Ay, walang ano ba dyan, Rida. Dapat lang na magtutulungan tayo na magkakabag-anak. Kung sino ang may kaya, yun, dapat lang na tulungan ko kayo. Buti na lang, Auntie. Hindi kayo nagbago ng ugali. Yung ibang kamag-anak natin na umasenso ay wala nang kilala dahil sila ay may kaya na. Ay, totoo yan, Rida. Pero ang hindi nila alam, ang kanilang pag-asenso ay may hangganan. Dahil sila ay maramot sa kanilang kapwa, ay nako, ewan lang kung anong mangyayari sa kanila. Ha? Anong ibig niyong sabihin, Auntie? Ano bang nangyayari? Meron bang masama na mangyayari sa kanila? Sila ay babalik sa dating kalagayan. Dahil hindi nila iniingatan ang perang naipon, kundi ginastos nila sa walang pakinabang na bagay. Naging maluho kaya naubos ang pera.
Ariel, masakit din ito sa akin. Pero kailangan kong mag-abroad para sa inay kong may sakit. Kailangan nila ang aking suporta. Sana hindi ka magbago. Hindi ko magagawa yan, Rina. Ako ang nag-aalala. Baka makakita ka roon ng mas sigit pa sa akin. Huwag kang mag-alala. 2 taon lang ang kontrata ko para makatulong ako sa aking mga magulang. Kung ganun, patunayan mo sa akin na mahal mo ako. Ariel? Huwag. Rina. Huwag. Ariel. Tuluyan na nga kayang makalimot sina Ariel at Rina. Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy at ikalawang yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Rina dito sa ating dulang Love and Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.